Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon 44 minutes ago. Medyo may katatawanan ito. Kailang may lesson. It makes sense. Ano? Pag nagtayo ako ng construction, ang ipapangalan ko ay ito na, Tamba Ghost Construction Company or TGCC. Siyempre, ang specialty ay flood control project. very fertile ang imagination ni Attorney Rowena Guanzon. Kung ano-ano na lang ang kuha natin. Kasi yun na ngayon ang talk of the town. Flood control project. At pasalamat tayo sa Pangulo. Kasi siya nagsimula nito eh. Hindi naman masyadong napapansin yung flood control project kung hindi dahil sa 2024 SONA na nagmayabang ang Pangulo sa 5,500 flood control projects tapos pinak-check ni Katrina. Yun na yun, nagsimula na yun. Sikat na. Pagkatapos nun, sumunod na baha sa Bicol last year. Sabi, maraming nasawi. Then tinatanong, nasaan ang flood control projects? Depensa ng Pangulo, nandyan, na-overwhelm lang daw. Tapos mamaya sabi niya, ito, pagbalik niya galing Amerika, tanggapin na natin yan, new normal, wala na tayong magagawa, talagang babaha at babaha. Later on, binawi niya na, sabi niya, mahiya naman kayo. Dahil, nag-inspect na ako sa inyong mga ginagawa, karamihan, palpak o guni-guni. Ngayon, kitang-kita niya na. Talagang, I'm getting very angry. Dahil ghost niya. Oh, sino ang may kagagawan dahil sa mga ghost? Simple lang yan. Hindi mo naman kailangan ng rocket science para ano. Nagsimula yan dahil sa mga insertion. So, sinong nag-insert? Dalawa lang na yan. Either House of Representatives at Senador. Kasi sila ang in charge sa budget eh. Kaya sana mag-ingay tayo. Tulungan natin si Congressman Toby Chanco. Hanapin natin yung small committee report noong 2025. Then kung pwede pa nga, pati yung 2023, 2024. Kasi dyan na nagsimula yun. Grabe ang pagtaas ng mga flood control projects nagsimula 2023. And ito, nakikita natin ngayon. Nung habang nandyan si Senator Lacson, dahil mabusisi siya sa budget, halos matagal nang nawala yung mga pork barrel. Nagsimula lang nung 2023. Kasi yun yung panahon na nagpahinga si Senator Lacson. Wala nang nagko-question maigi, wala nang umuuting kay sa budget. So 23, 24, 25. Yan. Nabuhay ulit ang pork barrel. Mas grabe pa ngayon. Kung nung una, ang pork barrel na ginalaw ni Janet Napoles, more or less lang, nasa 7 billion lang. Ito ngayon is half trillion. 545 billion. Yung press conference ng Pangulo. 545 billion na 20% of that is nakuha lang ng 15 companies. Tapos lumalabas, karamihan ghost. Oh. Ang dahilan dyan, yung mga lawmakers na nagsingit. Sino-sino yung members ng small committee? Maraming nagsasabi, si Congressman Saldico na biglang tinanggal nung ano. O kaya dito natin napapatunayan yung
statement ni BP Sara after na nag-resign siya na dalawa lang ang nagko-control ng budget ng Pilipinas. Speaker Romualdez and Saldico. Ito na ang mga palatandaan. So, mayroon bang mapapanagot? Sana meron. Maganda yung paliwanag ni Senator Marcoleta na narinig ko kanina sa programa nila sa Net 25. Ang mga DPWH officials talagang matatanggal sa serbisyo, makakasuhan, kriminal. Kasi mga opisyalis sila sa gobyerno. Politiko naman, depende na kung mapatunayan. Kaya nga, kailangan ng masusing investigasyon. Tapos, ang mga kontraktor, baka mayroong posibilidad na may mangyaring state witness. Kasi ang posible daw, sabi ni Senator Marcoleta, pwede ang kontraktor compromise agreement, ibalik lang niya yung billions na nawala, pwede na siya. Parang state witness siya. Kaya yung pinagmayabang na 40 luxury cars, pwede daw masubasta lahat yun, ma-confiscate in favor of the government. Ang problema ngayon, itong mga contractors, paano mapapanagot? Kasi, mahirap kasi habang hindi mahanap, habang hindi ilabas yung small committee report, di na natin malaman kung sino yung mga nag-amin. Basta na lang dumating. Kaya sa Oriental Mindoro, wala na. Todo hugas na. Congressman Panaligan, sabi, hindi ako nagsingit niyan. DPWH yan. Sabi naman ng DPWH, hindi kami yan, hindi kami member ng BICAM. O, sinong mas kapanipaniwala? Of course, ang DPWH, dahil wala silang pakialam sa BICAM, ang mga kongresista, sila ang either kongresista or senador. So, sige, good luck, Attorney Gonson. Ipatayo mo, mag-apply ako, security guard. Tamba Ghost Construction Company, Specialty Flood Control Projects. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Sige, sabig. Ay, ka nakabukat ka din? Kay ko ah. Tiglan na ako. Ay, kay. Na ganun na lang bigay kay ma. Ang kalo. Wala na may baka kuang. Karon naman nagyod si ate sa pag atop kay gitabangan lang sa iyang papa kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon, so siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo. Kay di ko makabalay kung walang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamatan ang Quran niya. Gatag daghan kay salamat kay sa imo. Dako kita salamat ba. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gid. O. So karon pagid ka nakabalay. Mo gid dai. Pila na kabuki mong anak dete? Upat. Upat na. So na kay mga estudyante. Na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Ang akong bana driver ra gid sa sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so
wala siya karon so nagtabang lang imong papa sa imo ha. Oo. So salamat kay te. Salamat sad. Salamat sad ang nagkuha ani nga sin. Oh, Dagan kay salamat sir. salamat kayo.